Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies ng inyong love life ngayong May 2026. General reading, pwede kayong makarelate, pwedeng hindi, just take what resonates. Another reminder, I will not message you or follow you para mag-offer ng services. Mag-ingat kayo sa mga fake accounts and scammers. Kung gusto nyo ng private reading, just go to my website, mrqueenph.com, o kaya naman, you can book directly sa aking calendar, link on the description or comment section. Okay, Aries, ano yung love life? Kung interesado ka sa love life mo, Aries, let's see the energy. Okay. I think, maaring meron kang matatanggap na pera from your partner. Ayan, maaring meron kang hihingin sa kanya or pusa siyang magbibigay ng pera sa'yo. O, diba? Exciting. Ganun naman talaga, diba? Isa yan sa part ng relationship. Pera. Dapat pinagkakagastusan ka rin ng partner mo. Hindi lang ikaw yung gumagastos para sa kanya. Diba? This is success. Oh, maaring merong naabot, na-achieve na magandang bagay sa career, trabaho, business. It's either ikaw or yung partner mo. So, you are celebrating. Yes, you are celebrating your abundance, your money. Merong ding unexpected event. So, pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan or tension sa pagdating sa pera. Yan naman ang madalas na, hindi naman not actually madalas, but isa sa mga pinag-aawayan ng mga mag-partner. Pera. Kung paano gagastusin ang pera at kung bakit kulang ang pera. Pwede rin itong yung paghingi ng support, no? Financial support for some of you. Let's see what else. The World. May nag-end na chapter sa inyong relationship, no? For some of you, maaring meron ditong long distance connection, long distance relationship with the Nine of Swords. Pwede rin merong naghihiwalay. At pagdating sa pera, merong binibigay na compensation talaga. Or, alam mo yun, pwedeng may divorce, diba? Divorce, tapos paghahatian niya yung pera. So, something to do with paghahati ng pera. We also have the Emperor, Divine Masculine Energy. I think kasi meron kayong gustong patunayan sa isa't isa kung sino ang mas capable pagdating sa pag-handle ng relationship, pagpo-provide sa relationship. You have the Ten of Coins. So, some of you Aries, related sa pera talaga to related sa mana, inheritance. Pwedeng ikaw ay may marireceive na pera galing sa family ng partner mo or ari-arian, something like that. But for some of you, pwedeng hindi nagiging madali itong experience na to sa inyo. It feels like nagdadagdag siya ng stress sa inyo. So, let's see what else. What is the World? Yeah, merong hindi ko masabi. Pagpapakatatag. Ayun. Nagpapakatatag. Strengthening your beliefs pagdating sa relationship. I think also, maaaring ito kasi medyo stressful kapag kina-question yung iyong intention Like, ikaw kina-question intention mo sa relationship. Tapos, or meron kang kina-question na intention ng partner mo sa relationship, sa connection ninyo. You may be dealing with a Capricorn. And then, merong Leo. Meron kasing rito yung bang parang nagiging ang hirap sabihin ng word, hindi ko siya maisip, but yung
yung gusto niya makuha yung something sa family. Especially pagdating sa pera. Parang sinasabi, naggarapal, gahaman, ganun. Pagiging gahaman. You have the Four of Wands and then the Eight of Cups. I think you tried, no? Trinay mo na magstay sa relationship na to. Or tinatry mo na magstay. Pwedeng nandyan ka pa rin. You want to, meron kang gustong patunayan sa relationship na to. You want na mas maging stable or maging maayos. But for some of you, pwedeng magkakaroon dito ng pagtalikod. Oo. Siyempre, kanya-kanyang choice yan. 'Di ba? If you want to stay in this challenging time sa relationship na to, or pwedeng ano lang, yung didistansya ka lang muna. Kasi alam mo na habang nagsistay ka sa relationship na yan, na magulo, lalo na kung nai-involve na rin yung pamilya ng bawat isa, iniiwasan mo na makapagsalita or makagawa ng mga bagay na pagsisisihan mo rin in the future dahil marami ng taong involved. Okay? So, some of you, pwedeng kayo ay iiwas muna sa gulo, iiwas muna sa issue. But definitely, malaking issue ang pera sa inyo sa relationship niyo. Have faith, ayan. Trust your faith in this situation. Magtiwala ka raw na maayos ang anumang sigalot, anumang problema sa relasyon na to. I think some of you, alam niyo na mas makakabuti kung didistansya kayo para hindi masyadong, hindi ka masyadong maapektuhan. Lalo na kung matagal mo na tong iniinda, matagal mo na tong pinagdadaanan sa relationship mo. And this time, mas pinipili mong manahimik at umiwas sa gulo. Honesty is essential. Speak with love and truth. Pwede kasing nagkaroon ng trust issues dito. May mga bagay na itinago sa'yo or ikaw may mga bagay na itinago ka. So, andon yung energy na maaring ito ay nare-reveal, nagkakaalaman. Kaya parang nagiging magulo yung sitwasyon. Rest and relaxation is essential. O, ito na nga, you are taking a break, you are, walking away or umiiwas ka muna. We all have a fundamental need to take a break. You are taking a break from this connection, from this situation, this relationship, para sa peace of mind mo, which is going to be good for you. Kung okay na lahat, then saka mo to ayusin, mapapag-usapan naman kung talagang gugustuhin. Okay, so that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.